guys! Welcome back to my channel. I am Micaela Macias at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. I-on mo na rin ang notification bell at kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo na. Guys, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ako pumayat. Ano yung mga tips ko, ano yung mga ginawa ko, kung ano yung mga ininom ko, at kung ano yung mga kinakain ko. Kaya kung gusto niyo yun malaman, please keep on watching. So guys, sa video na to, umpisahan ko muna sa disclaimer, no? Disclaimer lang po, hindi po ako doktor, hindi po ako nurse, hindi po ako dietitian. Isa lamang po akong estudyante na nagtatry ng mga diets para pumayat ako, para ma-reach ko yung goal ko, no? Itong mga share ko sa inyo, naging effective siya sa iba-iba naman kasi tayo ng tema ng katawan, iba-iba rin tayo ng bilis ng metabolism. So guys, sa video na to, i-share ko lang yung mga ginawa ko, kung ano yung mga na-experience ko. So without further ado, if you want to watch it, if you want to know it, please keep on watching. So ang una kong ginagawa guys, umiinom ako ng warm lemon water. So, unang-una pa lang sa umaga, umiinom na ako ng lemon water. Kasi, guys, feeling ko kasi kapag umiinom ako ng lemon water, parang busog ako agad, tapos wala akong masyadong cravings, no? Hindi ako masyadong nagkikrave ng chocolate, hindi ako masyadong nagkikrave ng masasarap na pagkain, no? Yun siguro yung effect ng lemon. At saka, guys, meron ako nabasa, wag daw lalagyan yung lemon juice ng hot water kasi yung vitamin C, 'di ba? Vitamin C yung lemon. Yung vitamin C daw nasisira daw 'yun kapag nilalagyan ng mainit na tubig. So, pangalawa naman na ginawa ko, guys, nag-no rice ako. Pero bago ako mag-no rice, inunti-unti ko muna bawasan yung kanin ko. Kasi sabi nila, kapag binigla mo daw yung sarili mo sa no rice, mas lalo kang gagana ng pagkain. Na-experience ko rin yun, guys. Kasi sa tinagal-tagal ko nang naghahanap ng pang-pa-diet, yun talaga yung kapag mas lalo mong dinedeprive yung sarili mo sa isang bagay, lalo kang gaganang kumain. Kaya I suggest you, kapag magda-no rice ka, kunyari kung 1 cup ka, half cup ka na lang muna. Tapos, kapag tumagal-tagal ka ng isang linggo, pwede ka nang mag 3 spoons, 4 spoons. Tapos, kapag tumagal na, 2 spoons naman, 1 spoon. Hanggang sa masanay ka na wala ka ng kinakaing rice. Sa mixed vegetable naman, guys, kung gusto nyo magkaroon ng lasa yon, lagyan nyo lang ng onting butter, tapos nilalagyan ko rin yun ng cayenne, nilalagyan rin yun ni mami kapag nagluluto, cayenne at paprika. Kasi balita ko, nabasa ko sa Google, no, ang mga spicy daw nakakapagpabilis ang metabolism. Pero wag rin sa sobra kasi lahat ng sobra masama. At saka guys, napansin ko dito, habang nagda-diet ako yung ginagamit kong diet, yung no rice, no? Kahit na makakain ako ng madami, kahit na nakakakain akong madaming ulam, napansin ko talaga na hindi pa din ako tumataba. At saka kapag kumain ako, parang hindi ako bloated. Hindi katulad ng dati na
pag kumain ako, sobrang bloated ko na agad. Siguro dahil nga sa kanin. Papakain tayo ng madalas ng maraming kanin. Kasi ang sarap talaga ng kanin eh. As in, no? Mamimiss mo talaga, no? Iba talaga kapag kanin. Number 3, guys. Drink lot of water. As in, a lot. Guys, ako nung nagda-diet ako, as in alam niyo yung Coleman, yung ganun kalaki, parang ganyan. Half gallon siya, 1/2 gallon ata yun. Halos 2 ako nun sa isang araw. Yun yung baon-baon ko lagi sa school. Yun guys, kahit sa baso lang naman eh, tapos makarami ka lang nun, mga 8 glasses or higitan mo pa yun. Kasi mas maraming tubig, mas maganda kasi mas maraming na lulus na toxins yung katawan mo. So, pang-apat naman guys, I eat oatmeal at least 3 to 4 times a week, no? Kasi, ang balita ko kasi, ang nabasa ko, no? Ang oatmeal daw ay nakakapaglinis yan sa bituka natin kasi high fiber siya. Ibig sabihin, madali siyang makabusog at nakakatulong siya sa pagdumi natin sa pang-araw-araw, no? Napansin ko rin dito sa oatmeal na to, mas maganda yung pakiramdam ko, mas magaan yung pakiramdam ko kesa dun sa mga araw na hindi pa ako nag-oatmeal. Kaya I suggest na 3 to 4 times a week dapat mag-oatmeal kayo. Guys, para naman hindi ako magsawa dito sa oatmeal na to, ay iniiba-iba ko yung mga pagluluto nito, pag-ready nito. Comment down below kung meron pa kayong ibang ways para magluto ng oatmeal, para matry ko din at para matry din ng mga nagbabasa para matulungan natin ang isa't isa. So, ang pang-fifth naman, okay, so, less pork talaga, no beef, no? Siguro sa isang month, 3 times lang ako nag-take ng pork. Pati yung family ko, hindi talaga kasi kami mahilig mag-pork. Kung gusto nyo man mag-pork, dapat, wala masyadong taba. Ang kadalasan ko kasing kinakain, mga chicken breast, no? Kasi yan daw yung healthy. Ayun nga guys, kaya minsan na lang din ako nagpo-pork, 3 times lang kada month. Kasi napansin ko, parang feeling ko kapag kumakain ako ng pork, parang ang bigat-bigat sa feeling, tapos bloated ako kapag kumain ako. Kaya ayoko rin yung ganong feeling, kaya hindi na ako masyado kumakain ng pork as much as possible. Pang-sixth tip naman guys, high intake of fiber, fruits, veggies, ayan, pinapaka-importante niyan. Kasi alam nyo ba, ang fiber guys, yan yung naglilinis sa bituka natin. Siya yung parang sponge na nagsisip-sip ng mga kung ano-anong unhealthy substances dyan sa bituka mo or sa digestive system mo. Kaya napaka-importante. So, ano nga ba yung mga high fiber, no? Ang lagi ko lang ini-intake no na fruits, yung pinya, yung mga ganyan. Madali lang naman bumili niyang, meron din namang nakapack, no? Pero mas maganda yung fresh, no? Pwede namang strawberry kung medyo social tayo, no? Pwede rin namang, sa gulay naman, pwedeng carrots, pwedeng broccoli. Broccoli. At last, guys, ito yung pinaka-importante sa lahat para maging successful ka sa goal mo na magpapayat, no? Ito rin siguro yung dahilan kung bakit hindi ako nagiging successful sa mga ginagawa ko kasi wala ako nito. Ito yung discipline and motivation. So, paano nga ba magkaroon ng dalawang to? So, first step guys, para ma-motivate ka sa pagda-diet mo, isipin mo muna, ginagawa mo to para sa sarili mo. Huwag mo munang isipin para sa iba. Siyempre, isipin mo rin yun. Pero, last na yun guys. Isipin mo muna, gagawin mo to para maging healthy ka, para maging mas maganda ka, para maging
mas confident ka, ma-boost mo yung self-esteem mo. Ano naman guys, para maging mas motivated ka, maghanap ka ng inspiration mo. Kunwari, yung mga K-pop groups, gusto mo maging katulad ng katawan nila, gusto mo makapagsuot ng mas magagandang damit. Kung binubuli ka dati, ayaw mo nang mabuli ngayon, yun yung mga gawin mong motivations. Ipakita mo na kaya mo. Ipakita mo na hindi ka na mataba. Ipakita mo na kaya mong magpapayat. Isa pa sa ginagawa ko guys, para ma-maintain ko yung weight ko at para lalo ako mas ma-inspire na magpapayat, nagwe-weigh ako palagi. As in, palagi. Sa school namin, halos araw-araw ako nagwe-weigh. Nagiging suki na ako sa clinic, no? Ito yung isa sa factor na para magpa-inspire pa sa atin lalo para magpapayat. At kung hindi naman bumababa, ito yung maging mas motivation mo para mas galingan mo magpapayat. Guys, huwag kayong madadown kapag wala pang mga differences, kapag wala pang hindi ka pa naglo-lose ng weight, kasi unti-unti lang yan guys. I assure you guys, I promise you, kung lagi lang kayo magpapatuloy sa pagda-diet nyo, kung magiging consistent lang kayo sa ginagawa nyong magaganda, I'm sure magkakaroon nyo ng differences at ma-reach nyo yung goal nyo. Kung kaya ko, kaya nyo din. Kaya sana guys, don't give up. If you like this video, please don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell to be notified if I have new updates and new videos. If you have video suggestions, please comment down below. Thank you!